Mga kabayan, sa wakas, sinagot na ni PNP-CIDG Director General Romeo Caramat Jr. itong pagbubunyag ni dating Bucor Chief General Bantag na may binubuong assassination plot itong PNP-CIDG laban sa kanya, kung saan ay itinuro niyang head ng team itong si General Romeo Caramat Jr. General Romeo Caramat, yan ang head ng assassination team against Bantag. At ang kasama niya dyan, na pinakabata niya, ay underclass pa namin. Sana hindi nga totoo, sabi ko. Sinasabi ko lang ito para kung marinig nila, magpaliwanag sila. Ngayon kung hindi sila magpaliwanag, baka totoo. Matapos mapanood ni General Caramat ang video ni Bantag, agad na sumagot ito sa panawagan ni Bantag na magpaliwanag sa kanyang panig kung may katotohanan ang mga intelligence report na nakararating sa kanya. Totoo na tinawag kitang idol, pero kung talagang idol kita, sumuko ka. Idol, hindi kita, walang allegation, walang katotohanan yun na bumuo ang PNP para ikaw ay liquidate. Hindi trabaho ng PNP yan. Paliwanag pa ni Bantag na may maganda silang pinagsamahan nitong si General Romeo Caramat, kung saan ay tinatawag pa siyang Idol Bantag nitong PNP-CIDG Director General. Nakaharap ko na yan si General Caramat. Sir, sabi ko, saludo pa nga ako sa kanya noon eh. Sabi niya, hindi, ikaw sir ko. Siyempre, 4-star. Siya noon, parang 1-star. Pero hindi tayo ganun eh. Hindi naman tayo mayabang. Ako ang kahit 1-star yan, kahit colonel, basta alam kong upper class, PMA man o PNPA, sinasaluduan ko. Kaya hindi, idol nga kita eh. Yun mga paghaharap namin ganun. Sa huli may panawagan itong si Caramat kay General Bantag na sumuko na para makapagpaliwanag at harapin ang mga kaso na ibinibintang sa kanya. I challenge General Bantag, if you are really a man, you surrender and face na consequences para malaman natin kung anong katotohanan, hindi yung through social media. Ano ang masasabi mo dito, kabayan? Kung ikaw ang tatanungin, sang-ayon ba kayo sa panawagan ni General Caramat na sumuko na sa batas itong si General Gerald Bantag? Sama-sama nating panuorin ang buong video at pakicomment niyo po ang inyong mga reaksyon at sariling opinyon. Pero bago yan, muli po ako nag-iimbita sa mga hindi pa po nakasubscribe sa ating channel na Kabayan News PH, pakipindot po ang subscribe button at pakiclick na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong upload natin na legit at napapanahong balita. Maraming pong salamat. Sabi ni Speaker Romualdez, tatayo ako laban sa sino man na mananakot sa atin. Cut ko muna doon. Ano masasabi mo, Console? Di nga. Yung hahabulin nyo yung smuggler, wala pa nga kayong hinahabol. Yung days are numbered, hindi nyo pa nga naimbestigahan si Michael Ma. So, hindi kayo nagsalita ng tapat doon. Gusto mo paniwalaan namin itong sinasabi mo ngayon? Speaker, hindi ka po tinatakot ni PRRD. Hinihingi yung audit mo. Pinaglalaruan nyo po yung salita. Hindi, tinakot ka ba? Seriously, napanood ko yung gikan sa masa. Hindi ka tinakot ni PRRD. Parang hindi ka na nakakakain sa confidential funds mo. Nalang agad sa plenaryo ang pag-a-adopt ng resolusyong nagpapatibay sa integridad at karangalan ng Kamara, gayon din sa pagsusulong ng pagkakaisa at suporta sa liderato ni House Speaker Martin Romualdez. Kinonvert ang Kamara bilang isang Committee of the Whole para talakayin ang resolusyon, bagay na kinuwestiyon ni Albay Representative Edsel Lagman. For the record, what recent events transpired subverting the integrity of the House of Representatives to merit the consideration of this resolution? Well, Mr. Chairman, I believe, as you know, during the break, there were threats against one of our House members and the House itself. Naungkat sa plenaryo ang pagbabanta sa buhay ni Representative Franz Castro. Nabanggit ito sa isang di muna tinukoy na panayam kung saan nadungisan din umano ang imahe ng Kamara. I could not give you the exact date, but I understand that it was done on a certain TV network, and some words were said to malign the reputation of our institution. Inilatag din ni Senior Deputy Speaker Don Gonzales ang ilang pangit na pagsasalarawan sa Kamara sa nasabing panayam. I hate to say this, Mr. Chairman, but when I heard
the word rotten, of course, I felt bad regarding Mr. Chairman. I also would feel bad hearing that accusation that the House is rotten. But may we know who uttered that statement? Was it a comic or a leader or previous leader of this country? Sa gitna ng sesyon, derechahan ng pinangalanan ni Gonzales. Ito ngayon yan. Ha? Nung una, hindi nila kayang pangalanan si Tatay Diggs. Nanghingi pa sila ng break bago nila pinangalanan. Siguro, kumuha muna ng lakas ng loob. Hindi pinakita na dito eh. Pero pag nung tinanong, humingi muna ng break bago pinangalanan. Ganyan po sila katakot kay PRRD. Bakit hindi nyo agad dire-diretsuhin? Eto naman masasabi ko sa iyo, kay Speaker Romualdez. Ikaw po ang speaker. Ikaw, kumbagat, ang dapat tagapagsalita ng iyong hanay. Ikaw, pangalanan mo si Tatay Diggs. Huwag kang magtago sa mga kasamahan mong kongreso. Ikaw ang hinamon. Ikaw ang magpangalan kay PRRD. Hindi yung kung sino-sino. Nag-speech ka, bakit hindi mo dinerecho? Hindi na dapat umabot sa tanong na si ganyan, si Kong Lagman. Kung dinerecho mo, kung ikaw ay may tapang, nakaharapin si Tatay Diggs, hindi ka paligoy-ligoy, paikot-ikot kung sino-sinong pinagsasalita mo na nasa ilalim mo. Ikaw po ang tinatanong. Huwag pong kakalimutan yan, ha? Si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa paninira sa imahe ng Kamara, sabay resign bilang miyembro ng Laban. Before I will answer, I will resign now. Nag-break ka muna bago ka nag-resign. Saan kaya humugot ng lakas ng loob ito? Ha? Pag iba na eh, ha? As member and officer of PDP Laban, the former President Rodrigo Roa Duterte, the one who said that, Mr. Chairman. He has said so many derisive utterances before, and he must answer for all of this, and I fully support this resolution, Mr. Chairman. Sabi tuloy dito ni Ariel Hiragisawa, House of Nobles. Kaya nga parang alam mo yung kayo grupo, kayo nagpapalakasan ng loob. Pero kung mag-isa ka lang, magsasalita ka, hindi mo kaya. Ang ganda nung napanood ko to kay napanood ko to doon kay Hubert Webb. Alam niyo si Hubert Webb, di ba nakulong siya? Sabi niya, pagdating sa kulungan, hindi ka ba nila sinisindak? Hindi totoo yun. Hindi nangyayari yun sa kulungan, yung mga mayayabang, matatapang. Kasi pagdating mo sa kulungan, one-on-one kayo dyan. Wala kang kukuhanan ng power, wala. Ikaw mismo kayo. Doon makikita yung tapang. Kaya walang tapang-tapangan. Dito parang tapang-tapangan ba't di nyo harapin? Si Tatay Diggs nagsalita mag-isa niya. Gawa kayo ng press con o magpa-interview kayo. Kayo magsalita mismo mag-isa. Huwag kayong tumago dyan kung kani-kanino. Meron tayong nakita doon sa TikTok ni General Bantag na allegedly the PNP form hitman team. There is no truth to that allegation. Ibig kong sabihin, sana hindi totoo na itong PNP General Romeo Karamat ng CIDJ, ewan ko kung CIDJ pa rin, yan ang nautusan. General Romeo Karamat, yan ang head ng assassination team against Bantag. Imposible ang sinasabi ni dating Bureau of Corrections Chief Gerald Bantag na may hitman ang Philippine National Police na naghahanap sa kanya. Ayon kay Criminal Investigation and Detection Group Director, Police Major General Romeo Karamat Jr. Alam nyo, mayroon akong natatanggap na mga intelligence din, information, na winawarningan ako dahil yung mga tracking team pinalitan na. Yung mga dating tracking team, napalit-palit yan ng PNP Oo. Ngayon yung ipinalit, tracking team pa rin ba? Sa palagay nyo, hindi na tracking team. Assassination team na ang pinalit sa mga tracking team ni Bantag. Siguradong mabilis nakakalat at makararating kay General Bantag ito kung totoo man dahil sa dami ng kanyang kakilala sa loob ng organisasyon. Bakit kung totoo yun sana, most of my men are his underclassmen. So sana sinabi na nila. So there is no truth. Talagang ipapapatay ako. Kasi kung titignan naman ninyo yung General Romeo Karamat
na sinasabi, sana sabi ko hindi totoo. At yung Colonel Hansel Maranta na underclass ko pa man din, sana hindi nga rin totoo yung report. Sabi ko kung sana mapanood nila, marinig nila itong vlog na ito, ay di siguro naman may opportunity rin sila na pasinungalingan kung hindi totoo yun. At maraming salamat kung hindi dahil nakaharap ko na yan si General Karamat. Sir, sabi ko, saludo pa nga ako sa kanya noon Sabi niya, hindi, ikaw ang sir ko. Dahil, siyempre, 4-star. Siya noon, parang 1-star. Pero hindi tayo ganun Hindi naman tayo mayabang. Ako ang kahit 1-star yan, kahit colonel, basta alam kong upper class, PMA man o PNPA, sinasaluduan ko. Kaya hindi, idol nga kita Yun mga paghaharap namin ganun. Biglang may information na siya pala ang leader. Alam mo kung anong price daw niya pag napatay ako? Chief sir? PNP. Binigyang diin pa ni General Karamat na bagamat prioridad nila ang paghuli kay Bantag, hindi naman sila gagamit ng marahas na paraan upang maisakatuparan ito. Hinimok din ni General Karamat ang dating opisyal na sumuko na. Totoo na tinawag kitang idol, pero kung talagang idol kita, sumuko ka. Idol, hindi kita, walang allegation, walang katotohanan yun na bumuo ang PNP para ikaw ay liquidate. Hindi trabaho ng PNP yan. General Romeo Karamat, yan ang head ng assassination team against Bantag. At ang kasama niya dyan, na pinakabata niya, ay underclass pa namin. Sana hindi nga totoo, sabi ko. Sinasabi ko lang ito para kung marinig nila, magpaliwanag sila. Ngayon kung hindi sila magpaliwanag, baka totoo. May hamon din ang pinuno ng CIDG sa dating hepe ng Bucor. I challenge General Bantag, if you are really a man, you surrender and face na consequences para malaman natin kung anong katotohanan, hindi yung through social media. Nauna nang sinabi ng PNP na mayroong tracker team ang CIDG na naghahanap sa lahat ng wanted persons kasama na si Director General Bantag.